naka-authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. And just to clarify or to reiterate, at the point of signing by the BICAM members, ay lahat naman po ng appropriations amounts. Yes, nag-agree po ako sa dating Senate President Tito Soto na hindi tama yung naging pahayag ni Congresswoman Stella Kimbo dahil ang maaari lamang magkumpleto ng budget ay ang Senado at ang House of Representatives. Ngayon, kung may kulang po dyan sa mga items ng budget, dapat po talaga ay ibinalik yan sa Kongreso, hindi yung sila ang nagkumpleto. At dahil po dyan, technical staff ang nagkumpleto, it goes back dun sa question kung valid nga ba ang General Appropriations Act. Dahil ang dapat nagkukumpleto niyan, Kongreso, hindi technical staff. Usaping impeachment ni Sara kung saan si Ma'am Shelo ang mangunguna ho sa January 31st taong kasalukuyan. Dinidemand din po natin ang Kongreso natin at si President Marcos na i-exercise ang kanilang constitutional mandate para gawin ang impeachment ni VP Sara at i-file na yung mga kaso na nababatay sa lahat ng mga ebidensya na inilatag nila dito sa House of Representatives. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's there's hindi. Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Bago muli. Para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabaitaan, magandang buhay. Heto na naman ho tayo nagbabalik ho at medyo mainit-init ngayon yung diskusyon ho natin sa mga oras na ito mga kabaitaan. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo. Meron ho tayong 42,689. Yan po ay kasalukuyang subscribers ho natin. At sana po mga kabalitaan ay patuloy ho kayong sumusuporta sa ating programa at mag-comment, like at i-share nyo po. Lalo na ho sa itong topic na ito ngayon, sana po i-share nyo na agad ito, no? At baka ho may mangyayaring gurguran sa ating mga video dito, kailangan ho i-share nyo po para ho malaman agad ng mga karamihan yung mga impormasyon dahil ito ay napakahalagang impormasyon na inyong maririnig ngayon dito sa content or sa reaction video na ito mga kabalitaan. Bago pa ho tayo tutungo at babatiin muna natin ang lahat ng mga moderators ho natin dito. Hindi ko na muna iisa-isahin dahil diretso na tayo, hindi tayo magpapaligoy dito. At si Mami Rose at Daddy Birding dyan sa Cebu City at kasama si Toby Tobias mga kabaitan. Maraming salamat at mabuhay ho tayong lahat mga Pilipino. OFW Filipino Overseas Filipino Workers, welcome na welcome ho kayo mga kabaitaan. Matsalam ho sa suporta at ngayon po ay hindi na tayo magtatagal. Tuloy na ho tayo sa ating diskusyon at tatanggalin ko lang po muna. Sa mga nag-request nga pala na tatanggalin ho natin si Willie Ong, paki-double check kung tama po yung numero. At wala na ho dyan si Willie Ong mga kabalitaan. So ibababa ko po muna ito para makita nyo po kung anong nakasulat dyan. Yan po yung budget of the House of Representatives fra simula 2011 hanggang 2025 mga kabalitaan. Para ho magkakaroon ho tayo ng idea kung ilan po ba yung taon nito pumapasok ko simula 2011 mga kabalitaan. So dito po si Feliciano noong simula 2011 meron ho siyang budget na umaabot lamang ho sa 5.28 billion pesos. Noong 2013, si Feliciano Belmonte Jr. pa rin, umakyat ho siya ng 8.53% na 6.36 billion pesos. Noong pumalito si Pantaleon Alvarez, mga kabalitaan, 2017, meron ho siyang 9.68 billion pesos mga kabalitaan. At sinundan ho ito ni former President Gloria Macapagal Arroyo 2019. Siya po ay merong 12.75 billion pesos. At itong si Lord Alan Velasco from 2020, meron ho siyang 15.80 billion pesos mga kabalitaan.
At noong 2022 naman, meron na naman siyang 21.5 or 57 billion budget diyan sa kanyang pagiging or sa kanyang panahon, mga kabataan, si Lord Alan Velasco. At alam naman natin, si Lord Alan Velasco ay siya po ay Maka-Duterte. Yun po yung alam mo natin kung di tayo nagkakamali, mga kabataan. Now, itong hari ng House of Representatives, wala na hong iba, mga kabataan. Itong si Tamba. Nagsimula ho siya dyan 2023. Meron ho siya unang budget na tumataginting 28.1 billion pesos, mga kabalitaan. 5,000 pesos. Very good. 5,000 pesos, dyan yung galing sa budget. Noong 2024, siya ay nagkaroon ng 28.69 billion pesos. So, kunti lang yung lumabas. Nadagdag. So, parang 68.68 lang po yung nagdagdag, no? Itong si Martin Romualdez. Nitong buwan na to, nitong taon na ito, 2025, mga kabalitaan, ay humihingo siya ng budget sa ating presidente na tumataging-ting ho ng 33.67 billion pesos. Yan po ay kay Martin Romualdez. Yung final ho, final budget ho ito, mga kabalitaan. So, ewan ko lang kung ito ba ay galing ho sa PAISCAM, yung draft ho nila sinasabi na kuno, draft lang, pero may perma ho. At nung pagdating ho doon dyan sa GAA, parang nagbago, mga kabalitaan. So kayo na pong humusga ho dyan, Pinapakita ko lang sa inyo. Pinapakita ko lang sa inyo ang pera ng mga buhaya ngayon dyan sa mayabang kapulungan. Anyway, proceed tayo dito, mga kabalitaan. Yung paksaw natin, itong si Shelo ay kinontra ho yung naging pahayag. Dito nakarang araw ni Stella Kimbo na di umano ay walang basihan na magiging unconstitutional yung GAA 2025. At hindi ho mali yung kanilang ginawa na ministerial lang daw. Kumbaga, computation lang yan, mula ho dyan sa technical committee. So sila ho dyan mismo nag-fill in the blanks, mga kabalitaan. Yun ho ang pag-aamin, mga kabalitaan. Now, itong si Shelo Magno, alam naman ho natin talagang anti-corrupt talaga to, mga kabalitaan. Ayaw niya ng mga korupsyon. Pero pro-impeach Sara Duterte po ito, si Shelo Magno. So, idudugtong ko po itong information na ito para hindi ho kayo malito. Mamaya, maintindihan nyo. Patuloy muna natin itong i-explain sa inyo, mga kabalitaan. Sinupalpal niya ho dito si Kimbo na para bagang sinasabi niya na naging mangmang ho itong si Kimbo sa naging pahayag niya patungkol ho sa BISCAM report, mga kabalitaan. Ikaw naman ikaw yung bagong chairwoman ka ngayon ng appropriations, mga kabalitaan. Pero hindi mo alam yung mga pasikot-sikot. Hindi ko rin alam kung siya ba ay na-briefing o pinag-aralan ito o baka sasagot lang para may maisagot lang ho sa mga media, mga kabalitaan. Nakakaumay ng pagmumukha nitong si Stella Kimbo. Ni wala man lang tayong matutunan mula sa kanya, mga kabalitaan. Parang nagkaroon ho ng misleading sa information na ito. Buti na lang may mga matatalino ho tayong eksperto ho sa pagdating ho sa paglatag sa mga budget, taon ng budget ho sa ating bansa. So bago tayo tutungo dyan, at bago pa po pala, kaya ko nasabi na si Inday Sara o impeach VP Sara itong si Shelo Magno dahil nabanggit niya po ito sa kanyang programa noong ito'y na kanyang nakapanayam itong si Congressman Isidro Ungab. Kasi may nag-comment doon nung nag-live sila na napanood ko. Sabi niya, ihikling muna natin yung kulay, wala ho tayo dito. Kasi pumupuna rin ako lalo na sa corruption. At alam niyo naman na, kasi ang sabi doon sa comment, mga kabalitaan, na
Duterte na pala itong si Ma'am Shelo sa bahay na ito. Tapos siya ay nag-react at nabanggit niya po doon na alam niyo naman, di ba ako, pro-impeach Sara Duterte naman ako. Okay. So, nung binalikan ko po yung kanyang, yung video na yon, ay bistula bagang pinutol niya na ho mga kabalitaan. Hindi niyo na ho makopya. Kaso nga lang, ang mali lang, nung nireview ko yung aking reaction sa kanya, ay naku, hindi pala nakuha. Kasi napanood ko nung live ho mga kabalitaan, mga kasamahan ho natin sa DDS. So tandaan niyo po, sa interview ito, parang pinasok ni Manong Ted na kumbaga anong mangyayari daw sa January 31. Isa daw itong concert rally mga kabalitaan para sa mga tiwali sa gobyerno. Pero pagkatandaan niyo po itong rally na ito, nabanggit na rin sa ibang mga grupo na ito pro-impeach Sara Duterte. So ibig sabihin nun, pag nagyayaho sa inyo si Ma'am Shelo na dumalo sa kanyang gagawing rally, parang siya yata yung organizer nito, malamang ho, kasi pro-impeach Sara siya, ay mababanggit niya ho dyan mga kabalitaan. Kaya, nasa sa inyo ho yan kung pupunta kayo. Pero, kung ako masusunod, ay hindi ako pupunta ho doon. Parang pinapakita nyo na sinusuportahan nyo po yung gustong mangyari ng mga grupong iyon, mga kabalitaan. Dahil kasama ho doon mga dilawan, mga kulay pink, Makabayan Block, yung may kaparian pa daw doon. Samot-sari ho ang nandun at si Shelo Magno ay siya din ay andon na magsasalita sa entablado. So yun po yung sasabihin ko sa inyo. Huwag ho kayo magpalinglang kung kayo ay may makikitang post na mula kay Ma'am Shelo Magno. Hindi ho natin kalaban si Ma'am Shelo Magno. Hindi ko po siya tinuring na kalaban, although oposisyon ho siya. Pero yung sa atin ay proproteksyonan ho natin yung ating paniniwala. Na baka ho madala ho kayo na anti-impeach Sara ho tayo at si Ma'am Shelo ay pro-impeach Sara. So may pinaglalaban si Ma'am Shelo. Doon kakampihan ho natin siya sa ibang pamamaraan. Pero pagdating na ho dito, bibitawan na ho natin itong si Ma'am Shelo mga kabaitan. Walang mali sa ginagawa dahil karapatan niya po ho yun. Pero alam naman po natin yung katotohanan na itong impeachment na ito ay para lamang ho sa kanilang interes nga nakaupo ngayon dyan sa Kamara mga kabalitaan. At bago tayo tutungo dyan, heto, pakinggan at panoorin muna natin itong si Attorney Vic Rodriguez na umano may lumalabas, kumakalat yung mga video na ginamit yung video na siya ay nananawagan di umano para ho sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte mga kabalitaan. So panoorin ho natin to. Walang pakundangan ang paglabag sa karapatang pantao, korupsyon at talamak na pagnanakaw sa gobyerno. Dapat natin itong palagan at sama-samang labanan. Hanapin din natin ang bilyong-bilyong pisong ninanakaw sa gobyerno, partikular na ang 500 bilyong pisong higit kumulang na flood control funds. Protektahan din natin si Vice President Inday Sara Duterte dahil narinig po ninyo sa akin at uulitin ko, kanilang i-impeach at tatanggalin bilang pangalawang Pangulo si Vice President Inday Sara Duterte. Atin pong protektahan ang mandatong ibinigay sa kanya ng 32 million Filipinos. Maging maisog. So yun po mga kabalitaan, no? Nakikita niyo po ay may panawagan ho siya na ginamit yung kanyang video. Anyways, bago tayo tutungo ho dito kay Manong Ted, balikan ho muna natin yung naging pahayag itong si Stella Kimbo mga kabalitaan para ho may tagpi-tagpi ho natin at maintindihan natin yung nagiging sagot dito sa panayam ni Manong Ed kay Ma'am Shelo Magno na patungkol sa maling pagpapaliwanag nitong si Stella Kimbo. Talagang syunga-syunga tong babaeng to mga kabalitaan. Syungang-syunga talaga to mga kabalitaan. Kung kayo ay medyo hindi yung paniniwala nyo ay medyo kulang pa ho, talagang mapapaniwala kayo nito ni Miss Toko mga kabalitaan. Kaya kung ako sa inyo, matapos o kung mapanood nyo to o matapos itong panoorin, i-share nyo po agad ito mga kabalitaan. I-share nyo po ito para malaman talaga ng karamihan na makita natin sino talaga yung nagsasabi ng katotohanan. Importante ho ito na dapat malaman ng taong bayan yung
kamangmangan ni Stella Kimbo patungkol ho sa usapin ng mga blanco diang item sa buy scam report, mga kabalitaan. So ato ibibigay ko na sa inyo, pakinggan na ho natin ito, mga kabalitaan. No, actually, so, and statement. So, lahat ng pora, gusto ko naman nakasulat ko sa statement. In fact, it's just a reiteration of the previous statements by the Executive Secretary, by Secretary, pagkatama ng DPI, by Representative Source, the President himself. So, basically, ang sinasabi lang natin is, wala pong problema sa ating 2025 GAA. Legal siya, it is legal, it is fully enforceable, it is valid. Dahil po, ang ating enrolled bill, sabihin po, ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay po walang plan. So that's basically the reason for why ang naging pasihan ng GAA ay complete. Yes, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorize naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. And just to clarify or to reiterate, at the point of signing by the BICAM members, ay lahat naman po ng appropriations ng House have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat po ng pending corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na. Ibig sabihin, ang behavior activity na lang po. So, lahat, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. There are some typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman because the enrolled bill is available for the use of the public as a articles. And there is another omnibus provision kung sa BICAM na in case na meron pa po ang person na printed at saka ng BICAM report na mag-print po is the printed version. Eh, salita naman siya, si Senate President. Sinabi naman niya na ang batas lang po ang nadadala sa Supreme Court. Malaya naman po ang bawat itong omnibus provision ay lagi po nandiyan. Ito po, allowing our technical staff or being given the authority to make necessary corrections. Lagi po nandiyan. So ayun po, mga kabalitaan. So parang may mga pagtatanong na iwas pusoy pa rin ho itong si Kimbot, mga kabalitaan. Ano? At sabi niya po dito na klarong-klaro na may typographical error daw yung iilan. At sinabi niya dito na otorisado ho yung technical committee at yung sa Senate at nitong sa House, mga kabalitaan, na ministerial na lang daw, kalkulasyon na lang, kumbaga may babaguhin ba, may isusulat pa ba dyan, mga kabalitaan? So yun po ang ating punto ngayon, na itong kanyang statement ay para bagang hindi niya po pinag-aaralan. Na para lang makapagsabi, makapagsalita, makasagot sa mga tanong sa media, ay okay na ho para sa kanya. Hindi niya ho inisip kung ano ho yung implikasyon pagkatapos nito, mga kabalitaan, na kung baga nakikita naman ng mga eksperto na walang sinuman talaga ang makakagalaw ho nito. Kung may mali ho, kailangan ibalik ho talaga sa tama. At kung may ginawang hindi maganda, ay dapat managot ho dito, ayon pa ni Attorney Niel Abayon, mga kabalitaan. Dahil mawawala na ho sila. Hindi na ho pasok sa kanilang tinatawag na parliamentary immunity dahil aabot ito ng 12 taon. Mula 6 hanggang 12 taon isang araw ang pagkakabilanggo, mga kabalitaan. Araw na ito ay matuldukan at malaman kung sino talaga ang dapat managot dito, mga kabalitaan, ay nakahanda na ho ang ilang mga pribadong individual, lalo na ho ng ibang mga politicians,
na isasampa na ho ito sa Supreme Court. Handang-handa na ho sa buwan ng Pebrero kung matapos na nilang pagbalangkas ng kanilang mga complaints patungkol ho dito, ay maisasampa na ho ito sa Korte Suprema, mga kabalitaan. So dito ho, himay-himayin lahat kung sino talaga, kung ito ba'y unconstitutional ang nilagdaang budget ni PBBM na yung tinatawag nilang 2025 General Appropriations Act, mga kabalitaan. At dito rin natin malalaman na kung tama pala yung sinasabi ni Sheila Kimbot na sabi niya ay otorisado ho sila at hindi na pwedeng ibalik ang napirmahan ni PBBM diyan sa bicameral o sa House, mga kabalitaan. At hugas kamay na rin yung Malacanang dahil hindi sila dapat ang sisihin ho dito, kabalitaan. So kung gagawa ka ng sapatos, maghuhulma ka ng sapatos o sandals man dyan, nagagawan mo ng strap, tapos hindi ho pantay sa paang susuot sa sapatos na iyan na iyong ipinagbili, at hindi na pala pwede itong ibalik at palitan, mga kabalitaan. Dahil hindi magkatugma o hindi kasya sa paang susuoto sa sapatos na ginawa mo. Kasi ginawa mong sapatos, yung size nun is size 7. Yung susuot pala, mga kabalitaan, it's either 8 or 5, mga kabalitaan. So pwede palang ganun. Yan ang logic ko sa usaping ito, mga kabalitaan. Kaya ngayon, pakinggan ho natin para mas maintindihan ho natin kung ano talaga ang tamang proseso at ang gagawing legal remedy ho ng mga magsasampa ng kaso sa Vice Cam report na ito, mga kabalitaan. Nasa linya ngayon. Hindi ko maitago yung mukha ko. Sige, si Ito na. Professor Cielo Magno, Madam Professor, ito po si Chacha sa ating unang katanungan. Good morning po, maupay nga aga. Maupay na aga, Professor Cielo Magno. Magandang umaga po, Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga po sa mga tagapakinig ninyo. Oo, magandang umaga. Thank you po, no, kahit nasa on the road, itong si Professor Cielo Magno, nandito pa rin po para po sagutin itong mga katanungan natin. May kinalaman pa rin po dito sa usap-usapang blank items dito nga po sa 2025 budget. Bago po yung inyong reaksyon dito sa naging pahayag ni Representative Stella Kimbo, kayo na po mismo, Professor, kabisado nyo po ito ang magpaliwanag sa mga kapatid po natin na nakikinig at nanonood sa atin ngayon tungkol dito sa binabanggit na explain muna natin, ano ba yung enrolled bill or yung final version and yung bicameral conference committee report na pinagtatalunan ngayon na may blanco ba o wala bang blanco? Alin dyan ang may blanco? Ayan po. Kasi po ang proseso natin ng legislation, katulad na rin nun sa budget, ay may ibang version ng ating House of Representatives at ibang version ang Senado. Ngayon, may representative po ng House of Representatives at may representative ng Senado. Nag-meet sila, yan yung tinatawag nating Bicameral Conference Committee. Ang responsibility nila ay i-reconcile yung version ng House at ng Senado. So kailangan po kapag yung Bicameral Conference Committee ay nagkaroon ng report, ito ay na-address na yung pagkakaiba ng House of Representatives at Senado. Kaya napaka-importante po ng Bicameral Conference Committee report. Ngayon, yung Bicameral Conference Committee report, yan po yung magiging basehan ng enrolled bill na pagbobotohan ng House at Senate. So kailangan parehas na parehas po yan at nababatay dito sa report na to. Ngayon, ito pong controversy na nangyayari ngayon ay yung Bicameral Conference Committee report ay may mga blanco. May mga blank information, may mga blanks na walang information tungkol sa budget. Pero sinasabi nga po nila ang enrolled bill, ako po hindi ko pa nakikita yung kopya ng enrolled bill, ay walang blanco at itong enrolled bill ang pinirmahan ni Pangulong Marcos. Kaya ang sinasabi naman ng Malacanang, walang blanco sa GAA. So ang pinakamalaking tanong po para sa atin, tayong mga taong bayan, sino ang nagkumpleto at nag-fill in ng mga blanco sa Bicameral Committee report? Yan nga po isa rin sa mga na-erase kanina, no, ni Manong Ted dito kanina. Sino ang nag-fill in sa mga blanco na nasa BICAM report? Basahin ko lang po mismo yung naging pahayag ni Representative Stella Kimbo at gusto ko pong kunin ang inyong reaksyon. Sinasabi niya po dito, and I quote, "There are two key points I want to stress for the benefit of all. First, the enrolled General Appropriations Bill is complete with no blank allocations among its more than 235,000 line items. Second, the bicameral report explicitly authorized the technical secretariats of both the Senate and the House of Representatives to implement corrections and adjustments as required. This do not affect the integrity nor the legality of the budget." Your reaction, Professor Cielo?
Yun po yung nakakatawa doon, no? Ang malaking question talaga dito ay yung validity ng General Appropriations Act. Kasi importante pong sagutin kung sino ang nagkumpleto ng mga blanco. Ngayon sinasabi ni Congressman Kimbo na inauthorize ang technical staff para kumpletuhin ito. Ang nakalagay po kasi dito sa bicameral committee report, may omnibus provision po doon na ino-authorize ang technical staff. Pero ang authorization lamang ng technical staff ay yung magwasto ng mga clerical error. Hindi po fill in ng mga blanco. Oh, Dahil ang Professor, staff medyo nag-choppy lang po tayo sa linya. Ang authorization, dun po kayo medyo Yes. naputol. Opo. Ayan. Ang authorization po ng technical staff ay para ayusin lamang ang error. Hindi sila authorized na mag-legislate at mag-fill in ng mga blanco sa budget. Dahil ang pag-fill in at pag-identify ng budget, ang tanging may authorization lamang dyan ay yung mga legislators natin. So mali po yung sinasabi ni Congresswoman Stella Kimbo. Pag binasa nyo yung provision, yung omnibus provision sa kanilang bicameral report, malinaw po na ang sinasabi lamang dito ay ayusin ang mga clerical errors, hindi para mag-fill in ng blanks. Ngayon, siguro po may isang remedy pa. Kung mayroong minutes of the meeting, ang bicameral committee report na pwedeng pagbasihan ng staff para kumpletuhin ang enroll bill ay maaaring ilabas sana ng Kongreso, no? Ina-highlight po kasi talaga nito yung problema natin na napaka-opaque ng proseso ng bicameral committee. Walang accountability sa taong bayan, walang minutes, walang documentation kung ano nga ba ang pinag-uusapan dyan. Sana kung may documentation, maaari itong mag-guide sa staff. Pero wala rin naman tayong nakikitang mga minutes. Pero babalikan ko, ang pinakamalaking question dyan, sino ang nag-fill in ng blanks? At walang authority at hindi yan pwedeng gawin ng technical committee dahil ang may sole authority para bumuo at magkumpleto ng budget ay ang Kongreso natin. So parang sinususugan niyo po yung naging pahayag ni dating Senate President Tito Soto na hindi tama ito pong naging pahayag ni Stella Kimbo? Yes, nag-agree po ako sa dating Senate President Tito Soto na hindi tama yung naging pahayag ni Congresswoman Stella Kimbo dahil ang maaari lamang magkumpleto ng budget ay ang Senado at ang House of Representatives. Ngayon, kung may kulang po dyan sa mga items ng budget, dapat po talaga ay ibinalik yan sa Kongreso, hindi yung sila ang nagkumpleto. Dahil Kung ibig sabihin nun mga kawitan, kung mali talaga yung sinasabi ni Stella Kimbo, yung kanyang pagpapaliwanag na sila ay otorisado ho, to fill in the blanks mga kawitan, so bakit ho ba iniligay ho dyan sa appropriations itong si Stella Kimbo mga kawitan? Hindi kasi simula pa nga lang niya explanation pa nga lang yung ginagawa niya, mali-mali na ho mga kabalitaan. Di po ba? So, hayaan na lang ho dyan sa kamara, sa mayabang kapulungan, na papanatilihing magiging chairwoman ho siya, chairman ho dyan sa appropriations mga kabitan, na ultimo yung rationale na nga lang yung ginagawa pa lang niya, mali-mali na nga mga kabalitaan. So ibig sabihin nun, wala talaga siyang kaalam-alam, mangmang pala siya sa ganung bagay. Sa bandang huli, baka madiktahan na lang ho yan. Magtatanong tapos tuturuan ng hindi maganda. Di po ba? So nakikita ho natin na ibig sabihin nagsisinungaling ho dito si Stella Kimbo. Dahil si Tito Soto nagsabi na mali yung paliwanag ni Stella. Ito namang si Cielo Magno, mali din yung pagpaliwanag ni Kimbo. So ano bang ibig sabihin ho nito mga kabalitaan? Kaya nga dapat may pasana ho ito sa Korte Suprema. Dahil mahilig ho mag-tolerate itong nasa mayabang kapulungan. Kahit sa mga kasama nila ay nakikitang mali-mali ho, wala ba ho silang ginawang kahit ano lang, kahit mag-usap-usap man lang sana, uupuan ho nila dyan sa isang lamesa na dapat i-correct ho natin to mga kumpadre, kumare. Kailangan pag-usapan natin to, paano natin to ipapaliwanag sa taong bayan na nabuking na ho tayo dito mga kabalitaan. Parang walang nangyaring pag-uusap sa kanila dyan. Parang kanya-kanya na ho sila. Di po ba? Napapansin niyo po ba yun? Na yun ang napapansin ko eh. Kasi wala man mali. Mataki mo nakakahiya ka, Congresswoman ka, nakakahiya. Maling-mali yung explanation mo. Paano na kaya pag i-draft mo na yon? Paano kaya pag sinulat mo na yon? At papayagan na lang buho ba natin na mananatiling magiging hahawak niya yung appropriation dyan sa Kamara? Tinuruan pa nga siya ni Sara Duterte, pwede niyo pa bang palitan yung presiding officer niyo, itong chairwoman, kasi parang hindi itong marunong mag-preside. At dito na naman nilalagay sa appropriations na napaka-importante ho itong bahagi dito mga kabalitan dyan sa Kamara. Ilalagay ba natin yung mangmang ho
sa paggawa ng kanyang sa ganitong klaseng pagbalangkas ng tawag nito ng budget ho natin? Ultimo explanation, maling-mali. Buti pa yung wala sa appropriations, Ma'am Shelo. May alam pa si Sed Ungab na wala na rin dyan. Talagang well verso sa lahat ng mga bagay patungkol ho sa usaping budget ng ating bansa, mga kabalitaan. Dahil wala po yan sa mandato nila. At dahil po dyan, technical staff ang nagkumpleto, it goes back dun sa question kung valid nga ba ang General Appropriations Act. Dahil ang dapat nagkukumpleto niyan, Kongreso, hindi technical staff. So, dito po ngayon sa naging pahayag ni Representative Stella Kimbo, meron pa bang magagawa? Yun pong ilan para questionin pa rin yung kung ito nga bang General Appropriations for 2025 ay legal, yung dinaanang proseso? Yes po, maaari pa rin yan dalhin sa Supreme Court, questionin yung naging proseso sa pagbubuo ng 2025 GAA, yung proseso po at procedure, scope of work ng Bicameral Committee ay maaaring dalhin sa Supreme Court dahil may mga previous cases na rin po sa Supreme Court na kung saan na-discuss ang function at scope of work ng Bicameral Committee. So maaari pa rin po itong questionnaire sa Supreme Court. So, ang grupo po ninyo, Professor Shelo, may balak po ba na dalhin ito sa Korte Suprema? Opo, pinag-aaralan po natin to, no? Kasi ang importante po dito ay yung standing. Sino po ang may standing para questionin yung naging proseso sa budget? So pinag-aaralan po natin ito. So yun ang kanilang issue ho ninyo. Ano ba ang sabi, ma'am, ng inyong mga kausap po ng mga abogado? How soon can you establish that? Kung sino ba ang merong legal persona para maghain po ng reklamo dito po sa ipinasang budget? Alam niyo po tayo bilang taxpayers, ako ang paniniwala ko, bilang taxpayers ay may karapatan po tayo mag-demand ng accountability. Nakikita ko rin po na talagang panahon na para kailangang malinawan at masusugan na kailangan mas maging transparent at accountable itong bicameral committee. Kaya pinag-aaralan po natin yan. Mahalaga din pong may kasama tayong mga legislators para mag-demand sa mga colleagues nila na bigla na lang nagkumpleto nitong budget at hindi binalikan dahil nabawasan po yung karapatan nilang i-exercise yung pag-complete ng budget. So, yan po ang mga problema natin ngayon. Opo, pero Professor, but going back, kasi ito hong issue po ng fill in the blanks na ito, no? Lumabas lamang matapos nga itong revelation ni Congressman Ungab. Pero originally po, dati na po natin pinag-uusapan yung question ninyo mismo, no? Sa naging itsura ng budget, di ba? Na mas malaki pa nga yung public works sa education. Kumusta na po yun, ma'am? Yung pong inyong ginagawang pag-aaral para nga po ito'y maisampa na sa Supreme Court. Opo, yan po ay dinadraft na natin ngayon dahil tutuloy po talaga natin. Ang tinitingnan po natin ay ang mga multiple basis para ideklara na unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act. Kasama na rin po dyan ay yung requirement nga po na dapat education ang priority. Gusto natin na ang Supreme Court ay mag-decide na kung paano ba natin dinidefine ang education bilang priority sector. Kasi kung nakita naman po natin itong government natin, pati budget ng PMA, PNPA, Local Government Academy ay sinama sa computation ng education sector. So kasama rin po yan. Ang alam ko rin po ay may ilang batayang sektor na magpa-file ng case sa tutok dito sa education sector. Pero tayo po ay, ang pinag-aaralan natin, hindi lamang yung sa education, kundi lahat ng maaari nating isama sa pag-question ng constitutionality ng General Appropriations Act ay isasama na natin. Okay, ma'am, sorry po for for being insistent. Kailan yan, ma'am? Kasi ma'am, importante po kasi agad-agad na maisampa di po ma'am. Kasi kung may problema nga para ma-hold kung sakasakali itong appropriation sa public works na ang laki nga po ng kinain. Opo. Malamang po mga within February ay maipasa na natin yan. Kasi lukuyan na po itong dinadraft. Kasi po ang sinasama na rin dito, hindi lang yung sa education sector, pati yung zero subsidy sa PhilHealth, isasama na rin natin. Pinag-aaralan din natin kasi unti-unti po natin na-discover na yung mga yung mga special fund na kung saan dapat ay malinaw yung mga batas na nagtatakda na dapat ganito yung inallocate na budget, no? Pero binabawasan palagi ng Kongreso. So, yan pong mga tanong na yan ay importante dahil nakatakda na po sa mga batas natin na ganito dapat yung inallocate na budget sa mga sektor, pero hindi sinusunod ng Kongreso. So, kasama na po yan sa mga hinihimay natin. Okay, thank you. Ma'am, meron pong event sa Friday. So ayun po, klaro po na talaga malinaw na walang kaalam-alam ho ito si Stella Kimbo, mga kabitan. Dapat to, pag-aralan din to ng mga kasama nila sa kamera para hindi ho sila magiging tanga ho dyan, mga kabalitaan. Di po ba? Kagalang-galang, honorable. Pero pag-usapan yung serbisyo, pag-usapan yung pagbalangkas sa budget, mali-mali at hindi pa marunong mag-explain kung ba't nangyari yung mga ganyang bagay, mga kabalitaan.
Di ba? Kayaya ho. Nakakaya ho talaga mga kabalitaan. Si Sheila Kimbo pa patakbo-takbo. Akala ko tama na yung sinasabi niya kasi nagbabasa na siya ng script niya. Ngayon pala, ay kinontra ito ng mga magagaling na mambabatas dati. Ay isa na ho rito si, yung, di ko na pala babanggitin kasi baka ma-promote pa natin yan eh. Senatorial slate yan ng Bongbong administrasyon. O itong si Congressman Ungab na lang. Si Ma'am Shelo, di po ba? Hay nako. Alam niyo po, kung hindi po talaga makajos yung galawan nyo dyan sa kamera, kahit sa mga opisina ho, ay hindi ho talaga kayo magtatagumpay. Kasi sumusobra na eh. Kasi kung sinasapuso nyo po yan para sa taong bayan yung ginagawa nyo, hindi ho kayo magkaletse-letse sa budget na yan mga kabaitaan. Kaso may mga kanya-kanya kayong layunin. May mga kanya-kanya kayong tawag dito interest mga kabalitaan. Nakala nyo ngayon makakalusot na kayo. Binastos nyo na yung presidente, yung vice-presidente, si Tatay Digong Duterte, lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte, talagang inapakan nyo na yung kanilang karapatan. Ito na ngayon yung balik. Balik kung saan ay talagang totoong kayahiyaho. Nakakahiyaho talaga kayo dyan sa kamera. Wala kayong ginawang tama na ngayon sa panahon ngayon. Wala na kayong ginawang tama. Napakapuno ng problema ng ating bansa. May korupsyon sa kamera. Lahat puro kamera. Lahat sa mga AKAP, AX at kung ano-ano pa. Yung paggawa-gawa ng akusasyon ng impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Lahat dyan nagsimula. Lahat. Nasa kamera talaga nagsimula yung problema politikal sa ating bansa, mga kabalitaan. Ngayon naman po, tinatanong dito ni Manong Ted si Ma'am Shelo Magno na may pagtitipon-tipon sa January 31st. So ito lang po yung masasabi ko Ako na mismo nagsabi dahil ako po'y nakakarinig sa sinasabi ni Ma'am Shelo Magno na pro-Sara o impeachment Sara Duterte ho siya. So itong pagtitipon-tipon, nabanggit na ho ito ng mga ilang makakaliwang grupo at ngayon ay sumakay ho ito si Ma'am Shelo dahil para she's one of the organizers yata sa ganitong pagtipon-tipon. At alam na ho natin yung sigaw ng mga makakaliwa, impeach Sara Duterte. Kasi first attempt ho nila, talagang nilangaw yung kanilang rally doon sa monumento. Nilangaw ho mga kabalitaan. Alam nyo ba kung bakit nilangaw mga kabalitaan? Dahil kung saan ho nag-uumpukan yung mga langaw, nagsiliparan ho. Nilangaw sila, ang daming langaw na to, paikot-ikot sa kanilang bunbunan kumbaga, failed ho sila sa kanilang first attempt rally para impeachment Sara Duterte, mga kabalitaan. Ngayon, pangalawa na naman ho ito sa 31st. Dadalo ho si Ma'am Shelo dito. Kaya i-share nyo po yung video ito para mapanood ng ilan at malaman ho nila kasi si Ma'am Shelo matalino ho at kapati nga ako, naniwala rin ako sa kanya pero sa ibang bagay. Sinusuportahan ko po siya lalo na itong isusaping vice cam report. Susuportahan ho natin na mag-file ng complaint ho dyan sa Korte Suprema. Pero pag sa usaping impeachment ay hindi ho kami nan magkakasundo. Kaya kayo kung maririnig niyo po ang panawagan ni Ma'am Shelo na may rally concert rally patungkol sa korupsyon, ang kasunod ho niyan, impeach Sara Duterte. Kaya huwag ho kayong pumunta. Kasi ibang usapan yung dinadala dyan ni Ma'am Shelo Magno. Hindi ho tayo kontra ni Ma'am Shelo sa mga usaping issue na korupsyon. Pero alam na ho natin, pro-impeach Sara si Ma'am Shelo, dyan hindi tayo magkakasundo. At hindi ho natin susuportahan ito mga kabaitan. Kaya mga DDS na nakikinig ho ngayon, pakiusap, paki-share yung video, ipapanood nyo ito sa inyong mga kamag-anak para maintindihan nyo po. At ako na po ang nagsabi sa inyo at alam nyo po si Dan Agan, hindi ho para sa fake news. Fake news po tayo. So, ibig sabihin, ang sinasabi ko, straightforward, mula ho rito sa inuupuan ko, dyan papunta sa camera, sa lente ng camera, ay seryoso ho tayo nagsasabi na itong rally nito ay para ho ma-impeach si Inday Sara. Panawagan ho nila. Kaya wag ho kayong dumalo. Wag kayong pumunta. Kung si Ma'am Shelo, kung maririnig nyo na siya ay nag-invite sa inyo na kita-kita tayo doon saan ba yun? Monumento, kahit saan. Samahan nyo ako, mag-rally tayo. Concert rally para ho sa mga tiwaling gobyerno. Yun po ay front po yan ni Ma'am Shelo Magno.
Yun lang po yung masasabi ko dahil yun po ang pagkakaintindi ko dahil una pa lang na hindi pa ho niya sinabi, narinig na natin yung 31st sa January, magkakaroon ng rally, impeach Sara Duterte rally mga kabalitaan. Yan po yung nabanggit na ho sa mga bangag vloggers. So sila po ay magsama-sama ho dyan. Pero sa usapin na impeachment, sila lang po dyan magkakasama. Pero usapin corruption, iba na lang po yun ka Ma'am Shelo. Kasi ito po yung advokasya niya na supilin, tapusin, sipain yung mga politikong kurap sa ating gobyerno, mga kabalitaan. So tingnan niyo po, panoorin, pakinggan. Hindi tayo mag-interrupt dito. Dire-diretso tayo makinig kung anong makukuha natin. Impromptu itong video ito. Hindi na ho natin ito na-review talaga. May mga portion na lang tayong pino-forward. Ito yung naintindihan ho natin. Kaya agad-agad ho nating sinabi ito sa inyo. Dahil itong balitang ito, ngayon pa lang ho ito. Ilang mga oras pa lang ang nakalipas, mga kabalitan. Kaya agad-agad ho nating binigyang reaction ang usaping impeachment ni Sara kung saan si Ma'am Shelo ang mangunguna ho sa January 31st taong kasalukuyan. Enero 31 at ito po ay sa EDSA Shrine. Can you just confirm this event? At ito ho ba ay anong event at kasali po ba ang inyo pong grupo dito? Ano pong grupo ito, ma'am? Yes po. So sa January 31 po, 2 to 8 p.m., nag-organisa po tayo ng isang indignation rally. Isa po itong concert rally dahil pagod na po ang taong bayan sa mga usapin ng korupsyon. At kailangan po nating pag-igtingin yung mga karapatan natin bilang taxpayers para mag-demand ng accountability sa ating mga politiko. In-enumerate po natin yung mga panawagan. Kasama po dito yung pag-demand ng pag-file ng kaso sa Supreme Court dito sa General Appropriations Act na dapat ay inuuna ang interes ng taong bayan. Nagdedemand din tayo na i-abolish ang confidential fund. Nagdedemand tayo na i-disclose yung lahat ng recipient ng mga ayuda para magkaroon tayo ng people's audit. But at the same time, dinidemand din po natin kasi ang pakiramdam ko, specifically ako halimbawa po itong kongreso natin nakuha na yung pork barrel nila, lahat ng mga proyektong in-insert nila sa budget. Inaliw-aliw ang taong bayan dito sa mga Quadcom hearings at saka mga public accountability hearings pero walang ginagawang pagkilos, no? So dinidemand din po natin ang kongreso natin at si President Marcos na i-exercise ang kanilang constitutional mandate para gawin ang impeachment ni VP Sara at i-file na yung mga kaso na nababatay sa lahat ng mga ebidensya na inilatag nila dito sa House of Representatives. Kaya ang panawagan po natin dyan, panagutin ang lahat ng mga corrupt. So ito po ay mangyayari sa EDSA Shrine 2 to 8 p.m. Kasama po natin ang iba't ibang sektor sa programang ito. At ang steering committee po natin ay interfaith, tapos kasama po kami ni Justice Carpio at si General Rio. So yun po yung kasalukuyang interim steering committee ng Citizens and Clergy for Good Governance. Opo, may mga ngayon pa lang po ay nagpapakalat na ng kung ano-anong informasyon. Di po ba Professor, dito po sa rally na ito. Kesyo, ito ay pagsasani puwersa ng mga komunista at ng mga, alam niyo na, iba-ibang kulay sa politika, kung ano-ano pong mga pinakakalat nila. Sa mga pangkaraniwan pong mga mamamayan, para lang mas maintindihan natin, ano ba ang importante ng pagkilos na ito para po sa kapakanan ng pangkaraniwan na mamamayan, lalo na po doon sa mga kasama po sa mga pumipila para sa government sa mga GLs o guarantee letters, sa mga pumipila po para ho dito sa Mga AKAP, politiko, oo. pumipila po sa mga tanggapan ng mga congressman, mga senador o mga politiko. Opo, simple lang po ang panawagan dito. Alam niyo po talaga, totoo yan, maraming nagko-confuse at nanggugulo dito sa mga ganitong usapin, no? Simple lang po ang tanong. Tayo po ay taxpayer, galit ba tayo sa mga kurakot? Lumalaban ba tayo sa mga kurap? Yun lang po. At ang isang pangunahing panawagan dito ay ibalik natin yung dignidad ng mga Pilipino dahil sa patuloy na pagbabayad natin ng mga tax, ang ginagawa naman po sa atin ng mga politiko ay ginugulangan tayo. Nakikita natin na yung kanilang pagkilos ay yung mga kilos ng ating mga politicians, yung kanilang mga polisiya na isinusulong ay designed para manatili sa power ang mga korap. At tayo mga Pilipino, patuloy na binubusabos, patuloy na pinapatiling mangmang at mahirap. Yan po ang nilalabanan natin. Labanan natin ang korupsyon at ibalik natin ang dignidad natin bilang mga Pilipino. EDSA Shrine po ito, ma'am. Paano ho kaya ang usapin po ng traffic management dito? Meron ho ba itong permiso? Dahil baka... Alright, so puputulin na natin dito, mga kabitan. So narinig niyo po na gusto ho ni Ma'am Shelo na yung nakabinbin ho na impeachment case laban kay Sara Duterte dyan sa House of Representatives, kailangan daw i-endorso na ho. Kasi yung usapin dito ay corruption, accountability ho, at betrayal of public trust, mga kabalitaan. So ibig sabihin nun, hindi niya ho talaga in-specify, napakatalino ho itong si Ma'am Shelo.
Kung ikaw nakikinig sa ganon, kung nakafocus ka lang sa kanya ipinaglalaban na ito ay rally para ho sa mga korap politiko, ay kasama na ho nila itong si Inday Sara Duterte sa rallying ito. Na kung saan ay hinuhusgahan na ho nila na si Inday Sara ay talagang nangungurap or korap na politiko, mga kabaitaan. Kasi pag sasabihin dito ni Ma'am Shelo Magno, sama kayo, sali kayo, sabayan niyo ako. Kasi marami ding naniniwala sa kanya na mga DDS, mga kabalitaan supporters. Isa na rin ho ako noon. Kasi yung pinaniniwalaan niyang korupsyon, lalo na sa GA o GAA 2025, magkasangga ho kami niyan. Pero sa usaping rally na ngayon na kanyang inoorganisa, kasama na ho dito ang kanyang pananawagan na i-impeach si Inday Sara Duterte. Dahil nabanggit niya po yan din dyan na yung sa Kongreso sana ituloy na nila yung endorso sa impeachment ni Inday Sara Duterte dahil nga may isyong pangungurakot. So hindi niya lang direktang masabi-sabi na itong rally na ito ay isa sa mga punto dito ay yung itutuloy yung impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Kasi pag babanggitin niya ho yan dito, mga kabalitaan, malamang sa alamang, mga kabalitaan, sigurado ho ito, 121.88% mga kabalitaan. Nilagyan ko na lang kida ha. May kida na yon, may sobra na yon, may kini na yon. Ay wala hong sasama ho dito, mga kabalitaan, ng mga DDS supporters. Ipinapalabas lang, ginagawa nilang salamin ang isyong katiwalian sa gobyerno diyan sa Kamara, mga kabalitaan. Para mas marami ho siyang makukuhang DDS vloggers na pupunta doon at makinig. Pero yung sabi ko pa ngo sa inyo, huwag ko kayong pumunta sa ngayong January 31st dahil yung rally na yan ay kasama ho sa kanilang pananawagan na patalsikin si Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. So hanggang dito na lang ho, mga kabalitaan. Ulitin ko po, i-share nyo po itong video para mapanood, para sigurado hong walang makakapuntang DDS at hindi ho sila madadagdagan ho dyan kasi alam ko ay talagang lalangawin pa rin ho yan dyan sila, mga kabalitaan. Dahil hindi ho specific yung kanyang paliwanag. Papitik-pitik lang ho siya kay Inday Sara Duterte kasi alam niya po maraming mga DDS na suportado si Inday Duterte at siya ay sinusuportahan din ng mga DDS. Dahil isa sa mga rason ay isa rin yung kanyang in-expose yung vice cam report, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po yung programa ho natin ngayon, reaction video, huwag kalimutan po i-share, mag-comment, like, at of course, subscribe ho kayo. Pinutin ang notification bell para everyday kayo makakarinig, makakapanood ng panibagong samut-saring pangyayari sa ating lipunan, mga kabalitaan. Matsalam mo sa mga subscribers, 42,706 na ho tayo. Medyo umangat kanina, parang mga 600 something lang yun, mga kabalitaan, no? 42,600 something. So ngayon, nag 706 na ho tayo, mga kabalitaan. Kaya ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat ho sa walang sawang panunood at tumambay dito sa ating munting bahay sa reaction video ng Dan Agan Balita News Update. To God be the glory, Mwa, Chip Chip. Peace out! At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang so, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung ang yung season na susunod... okay. It's there's a... 5,000 pesos. Ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangang. 5,000 pesos. They say milyonaryo, sama-sama tayo magbabago mo para maging milyonaryo.